Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, July 15, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO main office relocates to Pasay City this September. Deadline for the 2025 MAM Awards nominations extended until August 15, 2025. APSO President highlights mental wellness and global readiness in Filipino education abroad. CFO joins Serbisyo Caravan for Filipinos in Osaka, Japan this July. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas or CFO announced the official transfer of its main office from Quezon City to Pasay City effective Monday, September 1, 2025. This relocation is part of the agency's efforts to improve its services and provide a more accessible and efficient workspace for the clients. All operations at the current location in the upper class tower located at Quezon Avenue, corner Scout Reyes Street, Diliman, Quezon City, will cease on the same date. Starting September 1, clients and visitors are encouraged to proceed to the new address at the 9th floor, Next Gen Tower, C4 Road, EDSA Extension, Pasay City. The CFO reminds all individuals with confirmed transactions from September 1 onwards to take note of the change in venue. Only those with official business will be allowed entry to the premises. In line with this, visitors are also required to follow a smart casual dress code while inside the new office.
The agency assures the public that this move aims to provide a more convenient, comfortable, and modern environment that supports its mission to serve Filipinos overseas and their families more effectively. For further announcements and details, the public is encouraged to visit the official CFO website at www.cfo.gov.ph and follow us on Facebook, www.facebook.com/cfogovph for real-time updates. In other news, the deadline for submission of entries to the 2025 Migration Advocacy and Media or MAM Awards has officially been extended until August 15, 2025. The Commission on Filipinos Overseas made the announcement to give more time to individuals and organizations who are still completing their nominations. The MAM Awards recognize exceptional media works that promote the understanding of migration issues and celebrate the contributions of Filipinos overseas. Contributions of Filipinos overseas accepted entries include works in print, radio, television and film, internet, and advertising. Nominations may be submitted through the official online form. Guidelines and requirements are also available in the official primer. Deadline for submission is on August 15, 2025. Let your work be counted and help honor the stories and shape the Filipino migration. On the other hand, the role of Philippine schools overseas in nurturing Filipino students beyond academic excellence took center stage in the latest episode of the Chairman's Report with Secretary Dante Clink Ang, broadcast on IBC 13 and co-produced by the Commission on Filipinos Overseas. Dr. Noemi Formaran, President of the Association of Philippine Schools Overseas or APSO, emphasized that academic success must go hand in hand with mental wellness and global preparedness. She shared that many PSOs have integrated mental health programs in their school calendar and have invested in faculty training on counseling, special education, and socio-emotional learning, a clear indication of their commitment to the overall well-being of students. The discussion also highlighted the continuing relevance of the K-12 program for overseas Filipino learners. Dr. Formaran defended its implementation, stressing that it provides Filipino students better access to international universities and eliminates the need for bridging programs. Even for students who plan to pursue college in the Philippines, PSOs facilitate a smoother transition by aligning with the national educational system. While ongoing curriculum reforms are underway, Dr. Formaran noted the importance of trimming redundancies without abandoning the framework, underscoring its value in equipping students for a competitive future. The episode also recognized the work of APSO and the CFO in promoting accessible, value-based, and globally competitive education for Filipinos abroad. The initiative of Philippine schools overseas are aligned with the Bagong Pilipinas vision of inclusive and transformative governance, ensuring that no Filipino student is left behind, no matter where they are in the world. Through the CFO's diaspora engagement programs and its strong partnership with APSO, PSOs continue to serve as pillars of educational excellence and Filipino identity across borders. Another news update from the Commission on Filipinos Overseas. The Commission on Filipinos Overseas is set to participate in the Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan, happening in July 2025 in Mindan, Osaka, Japan. The event aims to bring government services closer to long-term and permanent Filipino residents in Japan. As part of the caravan, the CFO will be offering on-site registration and issuance of digital certificates to Filipinos seeking to comply with CFO requirements. Encouraged to visit the Filipinos in Osaka and nearby areas are encouraged to visit CFO desks during the event to avail themselves of these services. This initiative is part of the Commission's continued efforts to reach overseas Filipinos and to provide them with easier access to government services, wherever they may be in the world. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mandato ng Philippine Consulate General at ang kanilang Icon Kit or In-Country Orientation Kit. Ito ay upang malaman ng ating mga viewers and listeners kung ano nga ba ang dapat i-expect kapag pupunta ng Spain.
Sa ating mga manonood at sa ating mga tagapakinig, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Tayo ay kasulukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula pa mismo sa Barcelona. Let us welcome Philippine Consul General Maria Teresa Lazaro. Magandang umaga po at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Conjen, good morning. Yeah, hi, good morning, RJ and JK. Tama ba ako? RK po, RK. Conjen. Nagra-rhyme yung pangalan nyo. Magandang umaga sa inyo dyan. Magandang madaling araw dito sa Barcelona. And with me, nandyan din yung Vice Consul ko, si Ligano. Magandang umaga po, Vice Consul. Ayun. Conjen, una sa lahat po, nagpapasalamat po kami at napaunlakan niyo po kami ni Vice Consul. Batid po namin na 3 a.m. dyan ngayon po sa Barcelona at binigyan nyo pa rin kami ng oras at syempre ang ating mga tagapakinig para ipaliwanag ang mga serbisyo po ng inyo pong opisina. Para po sa mga kababayan natin na ngayon lamang po kayo nakikilala, pwede nyo po ba kaming bigyan ng mabilis na overview po nitong mga serbisyo nga po ng Consulate General sa Barcelona? Yeah. Well, actually, marami kaming serbisyo dito sa Barcelona, no? Just like an embassy or NPCG, no? Yung Philippine Consulate General sa iba't ibang parte ng mundo, pare-parehas din yung mga ginagawa namin. Meron kaming diplomatic activities at may consular activities. Pero siguro, since ito namang CFO ay para sa pagsisilbi sa ating mga kababayang Pilipino, magfo-focus tayo sa consular activities namin, no? As you know, siguro marami namang nakakaalam na kung anong ginagawa ng konsulado when it comes to the provision of consular services, no? Nagbibigay tayo ng passport, ng affidavit, ng NBI, no? Yung mga nag-a-apply ng NBI clearance, ng SPA, yung civil registration, so iba't ibang at meron din tayong mga regular kumustahan na ginagawa pag tayo ay nagagawa ng consular outreach program sa iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Nabanggit niyo po, Conjen, na regular po kayong nagkakaroon ng kumustahan sa mga Filipino community. So, matanong ko lang po, Conjen, kamusta po ang kalagayan ng Filipino community sa Barcelona? Ano po ang mga madalas na concern na inilalapit nila sa inyo? Well, so far okay naman sila. Of course, kagaya ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, ano rin sila, masipag sila magtrabaho. Karamihan dito may 2 to 3 jobs, no, just to make ends meet and at the same time to be able to fend for their families back home in the Philippines. So masisipag ang mga Pilipino. May mga problema, hindi naman nawawala yon, pero hindi naman ganun kabibigat, no. Ayun. So, Conjen, may matatanong yata si Attorney Magracia. Opo. Conjen, sa aming pag re-research po ng mga naging mga ginagawa po natin diyan sa ating pong consulate office diyan sa Barcelona. Isa po sa nakita po namin yung Icon Kit 2024. Ano po ba yung Icon Kit 2024 at ano po yung paano po natin na-formulate ito? Okay. Ang ibig sabihin ng Icon Kit ay in-country orientation and navigation kit, no? Actually, inspired din kami dito ng CFO. But when we arrived in Barcelona in end March 2021, ano pa rin kasi noon pandemic, and Spain was under the state of alarm. So, maraming suicide cases in Spain, siguro mga 3,000, more than 3,000 in 2021. And then sa Filipino community, may ilan din na suicide cases. So medyo na-bother yung community na sabi nila may mga problema. So ang ginawa namin, we met with some community leaders, particularly yung mga religious leaders ng iba't ibang relihiyon ito. Minute namin together with a few civic organization leaders. And then tinanong namin, ano ba sa tingin nyo yung mga problema? Kasi bagong dating din lang kami dito, sa Barcelona, hindi pa namin masyadong kabisado, no, yung Filipino community.
And then naisip namin, well, of course, yung isa, yung mental health, no, because it was pandemic at that time. But at the same time, hindi lang pandemic eh. Kasi dito sa Espanya, mahirap magtrabaho, no, mahirap maghanap ng trabaho for one, especially kung hindi ka marunong magsalita ng lengguwahe. Tapos yung iba naman, yung mga nasa reunification program, yung mga anak dinadala dito sa Barcelona ng mga magulang nila na hindi masyadong maka-adjust sa buhay kasi yung mga barkada na iwan sa Pilipinas, bagong pamumuhay dito, bago ang lengguwahe. So we thought of coming up with a kit that will help the Filipino community, especially yung newly arrived Filipinos, no, to adjust to their new environment here in Barcelona. So nung medyo matagal itong process na to, medyo 2 years din kasi at that time, bagong bukas lang ang konsulado. So wala pa kaming hindi pa kami kompleto. Until now nga, hindi pa rin kami kompleto ng tao. But at that time, we were only 5. So, ang ginawa namin, para hindi top-down yung approach, we solicited information from community leaders. Sabi namin, maggawa tayo ng shop list. Ano ba sa tingin nyo yung mga issues na dapat malaman ng mga Pilipino na bagong dating sa Barcelona para tulungan silang mag-adjust sa buhay nila. So, yung laman ng Icon Kit na yan, yun yung produkto ng aming brainstorming. And then nung March or April 2024, we launched it at the consulate. And then nung December of last year, we signed an MOU with CFO. I think this was the first MOU signed by CFO under Chairman Ang. Ayun, so Conjen, nabanggit natin ng MOU between CFO at ang inyong opisina po. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng brief background kung ano po ang naging agreement nitong MOU na ito at kung paano po nagko-collaborate ang inyong opisina at ang CFO? Yeah. Ang gusto lang kasi namin is for CFO to help disseminate the Icon Kit kasi hindi ba nagko-conduct din ang CFO ng PIDOS, no? So dun sa mga sinabi namin kay Chairman na kung po pwedeng i-share yung Icon Kit dun sa mga Filipinos bound for Barcelona in particular kasi yung Icon Kit ngayon nakafocus lang siya sa Barcelona and the autonomous region of Catalonia, although now we are in the process of updating it para mas malaki yung coverage niya. And then dito sa Barcelona rin, pagka may mga bagong dating, hopefully makareceive din kami ng listahan from CFO nung lahat ng dumadating dito sa jurisdiction namin so that we can give them a post-arrival orientation seminar. So basically, ito yon. And then this Icon Kit actually complements our welcome kit. Kasi apart from the Icon Kit, meron din kaming ginawang welcome kit and we update this every year, no? This Ito is yung for OLA, our tama po, guests, yung mga turista, yung mga pansamantala lang na pumupunta dito sa lugar ng jurisdiction namin. Ayun. Ayun, napakaganda naman ng Icon Kit na yun at napaka-komprehensibo. Ma'am Conjen, bukod po sa ating Icon Kit, bukod po sa dun sa ating Memorandum of Understanding na nilagdaan natin kasama ang CFO, ano pa po ba yung mga ibang mga scheduled na activities nyo po dyan sa Barcelona na pwede natin mapabahagi sa ating mga tagapakinig at mga nanonood po ngayon? Meron kaming regular consular outreach activities, no? Marami na kaming nagawa for this year kasi nga itinaon namin dun sa eleksyon, no? Para makaboto sila and at the same time, makapagbigay kami ng consular services sa mga Pilipino. And then of course, with our consular outreach, meron din kaming regular kumustahan, no? Yung kumustahan namin, hindi lang siya sa konsulado, but we also bring it to the areas under our jurisdiction. And now, ang ginagawa namin, we talk to various Filipino organizations, no, yung mga leaders, para noon, pag nagme-meeting sila, sumasama rin kami para malaman namin kung ano yung mga problema ng mga iba-ibang organisasyon at ng mga constituents nila. Now, apart from that, meron din kaming legal clinic. No? Last year we hired the services of a Spanish lawyer kasi karamihan dito sa mga Filipino
lalo na yung bagong dating, no, coming from Scandinavian and other non-European countries, marami silang katanungan tungkol sa immigration, yung mga estudyante tungkol sa visa, yung mga ganito, basically immigration law and labor law. So, meron kaming legal clinic. Last year, we conducted, if I'm not mistaken, 8 legal clinic. And then, when the members of the IBP went to Barcelona, we also conducted a legal clinic with the IBP. So, ito yung aming mga ginagawa, no? And then, gusto ko rin palang i-mention yung FCRC, yung Filipino Community Registration Card. Kasi dito sa jurisdiction namin, dumadami ngayon yung mga, we don't want to call them undocumented kasi meron naman silang document, no? But with irregular status. Kasi we notice that there is now an increasing number of Filipinos coming from Scandinavian and au pair countries going to Spain in general, no? Kahit sa jurisdiction ng Madrid. Okay. So, after a while, yung visa nila, pumupunta sila dito before their visas expire. So, Okay. legit pa yon. Kaya lang, after a while, nag-expire yung visa. So, wala sila ngayong mapakitang mga legit na, tawag mo dito, mga dokumento, dahil hindi naman nila ginagamit yung pasaporte dahil may mga nakatatak doon, no, na nag-expire na yung visa, etc. So, gumawa kami ng Filipino Community Registration Card. It's like yung national National ID natin. Parang ganon. Maganda. And then, ginagamit din ito namin para magkaroon ng census. Malaman namin kung saan nagmumula yung mga Filipino, saan yung origin nila sa Pilipinas, at kung dito naman sa Europe, mostly saan sila galing, ano yung trabaho, ano yung pinaka maraming age group, productive age ba or not, yung mga ganito. So, naging census tool. But at the same time, we found this FCRC very useful, no? Especially last year, nagkaroon ng severe flooding sa Valencia. So, kinontak namin yung mga Filipino na nag-register sa FCRC na nakatira dun sa affected Sa area. Valencia, So, yes. nabigyan namin sila ng tulong at na-contact namin sila, nalaman namin kung ano yung mga problema. So, nagpunta kami doon para tulungan sila. So, Sa ito yung mga ginagawa namin. Conjen, sa FCRC po o yung Filipino Community Registration Card, maitanong ko lang po, paano po ang proseso nito? Pupunta lang po ba sa inyong opisina para po Kahit magparehistro? yes, pupunta sila kasi kukuha na namin sila ng biometrics. But pwede silang mag-download ng QR code. No, kahit sa bahay, pwede silang mag-fill up ng form. Didiretso yun sa sistema namin. And then pagdating nila sa konsulado, kukuha na ng biometrics. So, makukuha na nila yung ID in less than 2 minutes. Libre ito, wala itong Ayun. bayad. Tama. Napakaganda naman nung nung mga proyekto And na yan. then, ngayon, Lalo na very Conjen yung useful sa siya. legal, So, yes. yung sa provide ng legal assistance. Conjen, lang tayo sa sa mga Q&A from our Facebook live questions. May mga konting katanungan na po na lumalabas po sa ating Facebook page. Meron po dito galing sa isa sa ating mga tagapakinig, si Joyce Beler. May tanong lang po siya. Conjen, ang tanong po niya ano po yung kadalasang culture shock na nararanasan ng mga Pinoy sa Spain? Base po sa inyong mga karanasan at obserbasyon po dyan. Culture shock. Unang-una, well, of course, di ba, colony tayo ng Spain, so dapat hindi na mahirap sa ating mag-adjust, no? There are more than 4,000 Spanish terms in our lexicon. But the problem is, meron pa rin mga differences, no? But unang-una na yung lengguwahe. Ang napansin namin, yung ibang mga kasi mahirap maghanap ng trabaho dito pagka pag wala kang lengguwahe, pag hindi mo alam yung lengguwahe nila. In fact, yung mga nurses natin, no? One, yung language, kailangan nilang ipasa at least B2 level. And then kung some skills, mga professional skills like nursing, yung mga registered nurses sa atin, hindi makapagtrabaho dito kasi hindi homologated yung kanilang degree. So kahit registered nurses sila dyan, hindi sila makakapagtrabaho dito pag hindi sila na-accredit. Yung iba,
nung dumating kami, we have more than 300 nurses na nagtatrabaho as domestic workers, no? Yung iba nakakapagtrabaho rin as carers, pero they cannot use their academic training, their professional training, kasi nga hindi sila homologated. Salamat po, Conjen. Kanina po sa ating discussion, nabanggit niyo po na meron din po tayong mga mental health awareness po na mga programs and activities. Gusto lang po malaman ng ating tagapakinig na si Cyril Eusebio. Conjen, paano po hinahandle ng consulate ang mga kababayan natin na nai-stress, nalulungkot o may pinagdadaan ng mental health challenges abroad? Kami dito, we work with religious leaders, no? Alam mo naman kasi parang mas mas expert sila sa mga counseling, but we also provide counseling to the best of our ability, no? Kinakausap namin kasi iba naman diyan, you just have to talk to them, no? Kinakausap namin sila how we can help them, and meron kaming mga kasi yung mga mental health issues na to, hindi naman basta to nagsusurface, no, nang walang dahilan. So for example, yung iba walang trabaho. So meron kaming mga upskilling seminars and retooling, no, para noon magkaroon sila, meron kaming mga empowerment programs para mabigyan ng alternative or ng options yung mga kababayan natin. Like we work with, for example, MWO in Madrid to provide training like yung mga barista, yung sushi making, among other things. So binibigyan namin sila ng opportunity to find parang means to earn a living. Yung iba naman, physical activities, sporting activities. We support organizations that are into sporting activities like softball, basketball, may karate, may taekwondo, among others. So marami kaming mga support programs to help them with regard to their mental health issues. Ayun. Napakaganda naman ng mga pang mental health awareness and ninyo, mga wellness activities nyo para sa ating mga Pilipino dyan, kababayan natin dyan sa Barcelona. Napakakumpleto po ng inyong mga programa po dyan. Bago po tayo magtapos po, Conjen, meron po kayong mga mensahe sa ating mga tagapanood, tagapakinig, tungkol din po sa CFO, sa mga proyekto nyo po, bago po tayo magtapos po. Well, unang-una, gusto ko lang hingin yung tulong ng CFO din and kayo to help us disseminate the ICON kit and yung FCRC. Buhat nang dumating kami dito, sinasabi namin that the consulate is your home away from home. Kasi for a long time, wala silang konsulado. Meron silang honorary consul, but yung honorary consul naman hindi nakakapagbigay ng buong serbisyo, kompletong serbisyo. Ngayon, meron na silang career consulate general dito sa Barcelona. Dumapit lang sila. Kami sa konsulado, open kami. In fact, we did away with the appointment system. They can go to the consulate anytime during office hours, no? Kahit na counseling lang or whatever, even if they don't need any service, pwede silang pumunta sa konsulado kasi bukas palagi yon. And gusto rin namin na sana mag-subscribe sila sa aming Facebook. At meron din pala kaming community WhatsApp channel. No? Ito yung pinaka-recently launched namin na means of communicating with our constituents. Hindi ko na itong makalimutan, pero importante ito. We just launched this during our Independence Day celebration na ito kasi it provides direct information to our constituents. So, nandun lahat yung advice namin. Hindi one-way channel lang to ng communication para hindi ma-dilute yung mga importanteng messages, no, and news na binibigay ng konsulado. We can be reached through various channels, like meron kaming WhatsApp, meron kaming Viber, meron kaming 24/7 na hotline, meron kaming email, no, meron kaming telephone, trunk line, direct line. But itong community WhatsApp, it's our way of communicating latest information, advisories to our constituents. So sana palagi silang mag-subscribe at mag-follow sa Facebook, and whatever service
they need that we can provide, they can always approach us. Ayun, maraming salamat po, Consul General Maria Teresa Lazaro sa pagbabahagi ng ating topic para po dyan, mula po dyan sa Barcelona, Spain. Maraming salamat din po sa inyo sa inyong kaalaman at sa ating talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa kahalagahan ng Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain. At muli Maraming po, salamat din sa pagbibigay ng opportunity para ma-share namin kung ano yung ginagawa namin dito sa Barcelona PCG. Thank you po, Conjen. Magandang umaga sa inyong lahat. magandang umaga din po. At marami rin po salamat nga ulit dahil 3 a.m. po ulit dyan. Kaya paalala ko, Yes. binigay nyo kami ng oras ninyo para po mapahatid ang inyong mga serbisyo dyan po sa Barcelona. Maraming salamat po, At Conjen. syempre, sa lahat ng Salamat. ating tagapakinig at manonood, maraming salamat din po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli ito ang Serbisyong Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.